Sa halos lahat ng klase ng longganisa rito sa atin, laging present ang mga rekadong ito. Bawang, check. Paminta, check. Suka, check. Asin, check. Pero may ilan ding longganisa na may kakaibang sangkap. Tulad ng longganisa sa Quezon na ginagamitan ng pasutis. Bukod sa oregano, ang kakaibang minty flavor at aroma ng longganisa ng Sampaloc, Quezon, galing daw sa isang pambihirang halaman, ang epazote o pasutis, nadala ng mga banyaga ng panahon ng galleon trade. Isa itong herb o pampalasang halaman na kilala ring Jesuits tea, Mexican herb o worm seed. Sa Sampaloc, Quezon, binabalik-balikan at must try ang longganisa na may pasutis. Pero bibihira na raw ang halamang pasutis. Mangilan-ngilan na lang din ang gumagamit nito sa pagluluto. Kaya maswerte na raw kung makatikim pa ng longganisang may pasutis. May ilan pa rin gumagawa, nag-aalaga sila ng sarili ng pasutis sa kanilang harapan ng bahay na nakalagay lang sa paso. Si Nanay Flor at Tatay Cesar, ilan sa sumubok magparami ng pasutis. May kanya-kanya silang tanim ng pasutis sa paso para kung umulan, hindi ito mababad o malunod sa tubig. Sapul po ang tatay ko na naglalagay ng pasutis. Namatay na po ang tatay ko year 2000. Di wala nang gumawa. After 1 month siguro, sabi ko, Nanay, turuan mo ako. Dahil ang dami nang nahanap ng longganisa dito. Per order ang bentahan ng longganisa ni Nanay Flor. Habang si Tatay Cesar naman, araw-araw mayroong display sa kanyang karnihan. Bango, yung aroma niya, talagang kahit nga nakaano yan yung pag binaon mo sa sa bus, pag may baon ka longganisa, naaamoy nila. Kasi yung pasutis yun yung umaamoy eh. Sa paggawa ng longganisang may sangkap na pasutis, imbis gilingin, hinihiwa ng maliliit ang laman at taba ng baboy. Sa paggamit naman ng pasutis o epazote, maaaring patuyuin at gilingin ng pino. Pero si Tatay Cesar, sariwang inihalo ito sa longganisa. Sa paggamit ng pasutis sa longganisa, kailangan konti-konti lang at pag nasobrahan ay pumapait ang lasa. Pagkatapos imayin ng pasutis at oregano, gigilingin na ito kasama ang bawang. Saka ihahalo ang mga pampalasa, paminta, pimenton at asin. Pagkatapos nating halo-haluin, ilalagay na natin sa pinato yung bituka ng baboy. Para sa kunat effect ng longganisa, pinato yung bituka ang gamit. Mas magandang ibinibilad ang longganisa. Habang natutuyo siya, nanunuot ang mga tikado sa longganisa. Tatalian at pwede nang ibenta. Unti-unti nang nawawala kasi nga mahirap alagaan yung pasutis. Ngayon nga, ang gagawin namin mag-distribute sa mga barangay, mag-alaga ng pasutis at paramihin ulit ang pasutis para may balik yung dating lasa ng traditional na longganisang Sampaloc. Dahil tila limited edition na ang longganisang may pasutis, special ang makikitaste test ngayon. Hindi mo malalasahan yung gulay. Medyo smoky na medyo may onting parang herbs and spices. Mas savory yung galing sa Quezon. Hindi ko naman malasahan kung very herby siya from the halaman. But medyo mild yung flavor niya. Hindi siya masyadong maalat, hindi rin siya matamis. Siksik sa nutrisyon ng pasutis. Ayon sa nutritionist na si Professor Lindsay Alvarez, ito ay nagtataglay ng meron siyang iron, meron din siyang magnesium at phosphorus. Nakatutulong ito sa maayos na pagdaloy ng dugo at nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Kaya sana, tuloy-tuloy pa rin sana nating matikman ang pambihirang sarap ng longganisang may pasutis.